pero sobrang tigas. Sana natin sila para wala na tayong iniisip, nakabang na tayo. Layout muna natin yung lighting outlet natin doon. As much as possible, iabang nyo na. Isang mapagpalang araw at positibong pananaw sa buhay sa ating lahat. Shoutout sa ating mga katoko friends. So akit tayo dito sa taas. Kasi dito yung ating schedule ngayon. Hindi pa nila na-open to. So dito mag-open tayo rito. Kasi dito tayo magkakaroon ng access papunta ron. Gagawa tayo dyan ng manhole. 40 by 40 pwede na yun. Para magkaroon tayo ng switch dito na trayway. Switch ng para dito sa terrace nila. Kasi open nila to, yung pinto. So doon magkakaroon ng ilaw sa corner na yun. So pag na-open natin to mamaya, tingnan natin yung pwede natin daanan dyan para sa CCTV, internet connection, and then sa lightings natin patagos dito sa master bedroom. So yan yung schedule natin ngayon. Open, kisame. So yung switch na to. Dito, yun, sisirain natin yan. Lagay natin dalawang outlet. So yun guys, na-open na natin. So tayo maglulusot na para sa trayway natin para makababa tayo rito. Switch dun sa kabila na ito. Yung switch para dun sa kabila. Silipin lang natin to. Mainit. Wala pang insulation pala to. Kahoy, walang insulation. So dito tayo kukuha ng supply. Nasarado na ito, hindi tayo nakapag-abang dito. Makakalusot pa kaya tayo dyan. Either dun sa kabila. Tingnan natin kung anong pwede natin gawin dyan. So may flashing pala dito. Nakalimutan natin mag-abang ng tubo. Tubo rito. So pwede tayo magsilsil dun sa labas. Patagos tayo dyan. Dito. May lamig tayo dyan. Nagagawin natin. Ngayon susunod natin to sa kabila. So nag-open tayo rito ulit kasi magpapalagay ng switch para doon, so hindi natin siya ilalagay dito since nakalabas naman siya sa master bedroom doon sa may ledge ng master. So dito banda terrace na. So since may tugang tayo rito na dalawang trayway, magpapababa na lang tayo dito ng isang switch leg. So magiging trigang na to. Isang three-way, isang single. So magiging trigang. Lalagyan ulit natin ng isang single to. So magiging trigang na yan. So magkakaroon tayo rito ng isang three-way, dalawang single switch. Itong switch na to para dito. Hallway. Then pag nag-add tayo ng switch para dun sa ilaw na para dun sa ledge. So
Ito natin itong taas. Kaya nag-open tayo rito para meron tayong access. So dito tayo kukuha. Magbabox tayo rito. Ito yung abang para sa ilaw dun sa labas na binaba nila rito. Kasi tinanggal yung bubong dun para makapag-forma sila ng biga. So binaba nila rito. So abang lang natin. May mga ngat-ngat ng daga. Oh. Ilang insulation. Mainit. So yan. Nakapag-wiring na tayo sa kabila. Abang para sa dalawang treeway natin dun sa master bedroom. So goods na tayo. Magbabaksan tayo dyan, then mag-a-add tayo ng wire. So dito nakapag-wiring na tayo. May utility box na tayo rito. Dalawang traveler para sa three-way nitong master bedroom. Kasi open nila to. So dito na tayo kukuha ng line 1. Papatawid natin dito sa utility box. Para yung iaangat natin ay dalawang traveler na ng three-way. So all goods. Mag-a-add na lang tayo ng wire dyan. Then sunod na natin tong exhaust fan at water heater. So pinat natin yan kasi dyan tayo magbabox. So alisin natin to. Ito yung traveler ng three-way line 1. Tapos isang switch na single para dito. Sa taas muna natin to. Tanggalin muna natin yung sa switch. Para pagpasok natin doon, sasabay na natin yung isang switch leg para rito. Cut na lang natin. At magtanggal. May power ang puti. Tapos yung dalawang traveler. Lalagyan natin ng isang wire pataas para mahila natin siya pabalik. So ganun lang mag additional. Walang mga abang na spare. So minsan maganda pang naglagay ka ng spare. Para pag may nag-abang, padagdag ng ilaw, mayroon na siyang abang. So ilagay natin ito pataas. Kasi maglalagay tayo ng box. Goods na devices na lang kulang na ito. So doon tayo sa labas kasi magpapatawid tayo dito ng dalawang 3-port para layout natin para sa CCTV, then lightings. So maglalabang tayo ng pipe doon papunta doon sa may
parlina nila sa ilalim para naka-prepare na tayo. Get. Kapit. So yun. Naglagay tayo ng square box dito. Kinapit na lang natin dito sa parlina. Kasi magpapatawid tayo dyan. Papunta ron. So magbabox tayo ulit doon. Naglagay tayo ng dalawang 3/4. Dinaan natin dito sa gilid. Then papasok doon sa loob. Doon sa binutas natin. At lalagyan na lang natin ng halo to para tumigas na. Hindi magalaw. So goods na tayo rito. Kasi last time hindi tayo nakapag-abang ng pipe dyan sa biga. So continue natin to sa loob. So ayan na yung pipe natin. Pinasok natin. Oh. So yun na siya. Iayos na lang natin to. Silalagyan siya natin ng box dyan sa taas para drop natin dito sa CCTV. Then yung distribution ng telephone at saka cable TV punta ron sa binutas natin, din tatapos dun sa kabila. Kasama na rin yung CCTV kasi sa corner meron CCTV dun. So ayusin na lang natin to. So yun na guys, na-bend na natin. Maglalagay na lang tayo ng square box dyan para distribution ng branches at saka ng daanan ng CCTV. So goods na tayo dyan. Splice na natin itong mga home run. Then wiring na natin itong mga drop ng ilaw. So dito magkakaroon tayo ng 4. Then isa sa gitna. Ikakapit na lang natin to sa slab. I-drop lang natin ng abot dun sa pag nag-board sila, makakalabas yung wire natin. So dito isang ilaw, and then dito isa, kasi magkakaroon pa ng partition to, kaya may abang na bakal dyan. So yun yung abang natin ng CCTV. And then dito magkakaroon din ng 4 na corner na ilaw, then isa sa sentro. Switches natin, wawiringan natin to. So ito unahin natin. And then after nito, magwa-wiring din tayo sa taas kung abot pa yung wire natin. Liliot muna natin yung lighting outlet natin doon. Then after nun, tingnan natin kung magkasya pa yung wire. So yun yung abang natin last time sa ating mga home run dito papasok, and then CCTV at cable TV. So pasok tayo rito. So dito pwede na tayo mag-abang. Kakapit lang natin dito sa parlina yung mga boxes natin. Abang na natin dito. 4 na corner ilaw, isang sentro ilaw natin. So isusunod natin to after doon sa baba. So see you later guys sa sunod na mga video clip. Let's go! Na-splice na natin itong mga home run. Then meron na tayong drop para sa ilaw. Goods na tayo. Tapos meron na tayong 4 na corner na lightings. Isang switch yan ng 4 sabay. Then isang center lamp. Ginanyan lang natin yan kasi para hindi na tayo magantay ng metal paring. So pag nagkabit sila ng metal paring dyan, kung gusto nila magkisame, diretso na sila kisame. So meron na tayong abang dyan. Then splice na rin natin itong para sa washing at saka sa CO sa taas. Dito naman sa tapat ng laundry, meron tayong isang drop para sa isang ilaw dito. Then dito magkakaroon ng wall, asintada. So mayroon din tayo ditong isang ilaw since magsasarado to rito. So pag umilaw dito madilim. So naglagay tayo ng isang ilaw. Then dito sa kitchen, so dito maglalagay sila ng kisame. Meron tayong center lamp, isa. Then 4 na corner ilaw. So bali 2 switch yan.
So all goods na tayo, na-splice na rin natin to. Then nakapagbaba na tayo rito para sa mga switches. So lahat ng switch dito na natin nilagay para doon sa garahe, laundry, then dito sa kitchen. So all goods na tayo. Yan. Then hindi na tayo matuloy dun sa taas kasi wala ng materyales. So by next week siguro bibili sila ng materyales. So dito naman sa taas, hindi pa natin ito makakabitan ng switch natin para dito sa 3-way at saka dalawang switch, yung isa rito at saka para dun sa labas, dun sa kabila sa may master. So all goods na tayo. Nalagyan nila ng halo na doon kasi nakalimutan natin, so nagsarado sila doon. Nagbubuong na sila ng para doon sa master, so nilagyan na lang nila ng palitada. Then dito yung switch natin na dalawang 3-way, so hindi pa natin may kakabit yan. Hindi pa rin natin to mai-wiring palabas kasi wala pang materials, so waiting tayo dyan. Then dito exhaust fan at saka outlet, waiting. Check muna natin to since alauna pa lang naman, hindi muna tayo uwi. Gagrinderin muna natin to, then unti-unti natin chip para ma-set up natin kung abot pa tayo ng alas 5 kung kaya siyang tapusin. So, time check, alas 2:30. So inabot din tayo ng sa kalating oras dito sa pagsilsil. Maliit lang pero sobrang tigas. Grabe yung palitada dito. Ibay. So lagyan na natin ng box to. Lagyan natin ng alap para tumimay yung box yan. Then tapos na tayong mag-wiring. Sa nakita nyo rito, dito sa photo na to, ang ginawa natin dyan ay nagabang na tayo ng wiring natin. So doon na tayo nag-layout sa slab para mauna na tayo sa civil works, carpentry, at para hindi na tayo magiging abala doon. So isang tips na bibigay ko sa inyo sa kapwa natin mga electrician, so much better na mauna kayo doon sa civil works para hindi na kayo magiging abala at hindi na kayo aantayin pa ng karpintero na para iabang yung electrical nyo kasi magkikisami na sila. So as much as possible, iabang nyo na, mauna na kayo sa karpintero para at least hindi na kayo ma-pressure doon kung sakali man na pinamamadali na at gagawin na nila yung trabaho nila na part nila dito sa construction, sa ginagawa. So mas maganda na mauna na kayo doon sa kanila. Yun yung mga technique para mas mapapabilis at maayos mo kagad yung trabaho mo na hindi ka na nakakaabala, hindi ka na kailangan antayin pa. So kaya yun yung ginawa natin ngayon. Yun lang yung mabibigay natin sa inyo na tips sa mga kapwa natin electrician gustong matuto. Kakaroon tayo dito ng isang CO, then switch para dito sa dining area na lightings, then CO doon ulit isa. Dito magkakaroon tayo dito ng isang cable TV, telephone at dalawang outlet. Dito na tayo sa flooring, then tataas tayo rito, lusot sa ibabaw ng kaisame. Tapos magkakaroon tayo rito ng dalawang 3-way switch para sa step lights. Then yung mga home run natin, din natin pinadaan. So naka-prepare na yung 3-way switch natin sa mga home run ng CO. Para sa master, ang kulang na lang natin dito ay mga CCTV dun sa isang 3-port. Then para doon sa cable TV, bababa ron. Ragdag pa na isang CO rito. Yan. All goods na tayo rito, waiting sa painting to. So ang kulang na lang natin dito internet connection, patagos dun sa kabilang bedroom. I-connect nila sa router nila rito. Kulang natin telephone, cable TV at saka mga linya ng CCTV. Pero yung wiring natin, all goods na yan. Meron tayong 3-way switch dyan. Tapos meron tayong dalawang
ilaw para sa headboard, naka-dimmer yan. Goods na tayo rito sa dalawang three-way. Three-way ito ng master bedroom. Bali, ito yung walk-in closet. Pasok nila rito. Dito na yung switch. Then, yun na yung three-way niya na isa. Para just in case kung nakahiga na sila at nakalimutan nilang patayin yung switch doon, meron silang switch dito para sa connection. All goods, waiting painting, at saka magkabit tayo ng device at lightings. So ito muna yung schedule natin ngayon. Internet connection, tapos isang CO, tataas tayo rito. Then bubutasin na naman natin itong kisame. Then magbubutas tayo ulit dito para madukot natin yung supply papunta ron na namang gagaling doon sa box na yan, patagos dito sa box na yan. So dito manggagaling yung CCTV. Nandito yung DVR nila nakapwesto, pero yung LAN natin dito sa router tataas yan, yun. Then i-connect natin yan dyan. Tapos papadaan natin doon, sasabay natin sa wiring ng CCTV para makatagos dito. Then saka natin i-distribute. Magkakaroon sila ng centralized water heater dito. So tatanggalin na natin yon kasi nagbago na yung plano. May exhaust fan tayo dyan. So sisirain pa nila itong CR. Then after, saka natin to gagalawin pagka naayos na nila dyan yung mga pipings ng water line nila. Susunod na tayo dyan kasi babaklasin pa yan tayo. So schedule natin, wrapping ins. Pero dun sa garahe, meron pa tayong gagawin dun kasi may pinadagdag sila doon. So punta tayo rito. Share lang natin sa inyo yung ating mga ginagawa ngayong araw na to. Meron tayong outlet dito isa. Natin may isa tayo dyan. Magdadagdag pa rito ng isang outlet pa dyan. And washing. So nakapagabag na tayo rito. Magkakaroon tayo rito ng 4 pa na outlet. Ito tinabasan nila ni Foreman. Thank you. Para dito sa sterilizer. Then meron pa tayo itong outlet para sa water heater. Dito banda. So yun, continue natin itong ginagawa natin. Washing natin. Dito tayo kumuha ng supply para doon. Then kukonect tayo para dyan. So nabuhusan na nila to nung Friday. Kaya hindi tayo nakapagabang ng pipe. So kaya ganyan yung sistema niyan. I-render na lang natin. Then babaw natin yung pipe dyan. So may isang outlet pa rito. Additional. Tapos may 4 tayo rito. 4 na outlet. So mamaya chichipping natin yan. So kumuha tayo ng 2 helper kasi medyo mahirap yung gagawin, maraming tiktikin. So may outlet tayo dyan isa, yung last time sinabi ko sa inyo. So ito yung pina-priority natin, yung switch, kasi magkakaroon na sila ng ceiling frame dito, then diretso na daw sila ng takip. So pinapauna to. Then yung pinakamahaba rito na para connection ng cable TV at saka telephone, tinektik na rin ni GC Boy at saka kay Tutoy. Shoutout dyan sa dalawa na yan. So see you later guys sa sunod na mga video clip. Magba-box setting muna tayo. Let's go! So yun, natapos na natin itong sa switch natin at saka sa outlet. So last time meron tayo rito existing na para sa outlet. So tinawid natin dyan, then nagpatawid tayo ng pipe dito. Punta ron para magkaroon tayo outlet. So since natin itong CR, so medyo nakadrop siya. So bubuhusan pa nila yan. Natatakpan pa yung pipe natin. Then yung switch natin, goods natin, nasa natin yung pipe sa taas. So hindi natin matutuloy yung wiring kasi ngayon lang tayo natapos. Then yung natapos ng helper natin ay kapiraso lang dahil sobrang tigas to. Sumuko. Dito, isa lang yung nabutas. Ang kapal kasi ng palitada nito, lumang bahay, bali 3. So napakatigas ng mga lumang palitada dati, kaya medyo mahirap silsilin. Pero natapos naman nila tong sa 2, 3, 4. Yun na. Saka may kaputol na para sa taas. So next Sunday, gagawin natin ulit yan.
Siguro next Sunday na natin ito mawiringan yung para sa cove light dito. Kasi magkakaroon ng cove light yan dyan. So, problema pa nila rito yung sanitary. Depende sa kanila kung anong discarding gawin nila dyan para magkaroon ng cove. Dito, waiting tayo. So, dito magkakaroon na ng lababo yan. May abang na sila rito para sa lababo. All goods yung dati nating ginawa. So, waiting na lang makisamihan to. Pero yung ginawa natin kanina, nagpatawid tayo sa flooring. So goods na yan, meron na tayong CO doon isa. Then may CO rito isa ang dinagdag. So dito na tayo kumuha ng CO natin sa washing. So hindi naman ganun kalakas yung washing yan. At saka hindi naman lagi ginagamit. So dyan na tayo kumuha kasi lahat to additional. So all goods, uli na tayo. At medyo pa goods na. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel at sa mga kapwa natin electrician na mga baguhan at gustong matuto ng electrical installation tips and guides. Thank you so much at hindi nyo rin bisitahin si Knowledge TV. Shoutout sa iyo sir, kay Sir Knowledge TV. Maraming sinuturo about electrical. So anyway, thank you so much at tayo uwi na. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe ka Tato TV. Don't forget to click the notification bell and then mag-comment na rin kayo para meron tayong feedback sa mga videos natin in-upload. Thank you so much. Peace. I'm out.